Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin po muna natin ang bawat isa ng isang mapagpala at magandang gabi. Good evening, magandang gabi sa inyo, magandang gabi, good evening. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo ay nagagalak na magkatipon-tipon sa gabing ito, ika-4 na araw ng ating pagnonobinaryo, ng ating pagsisimbang gabi, sa karangalan ng ating mahal na Birheng Maria, bilang paghahanda natin sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Nakaka-4 na tayo, no? Kaya, ilan pa kaya ang parang nabawasan tayo ng konti ngayon, ano? Ayan. Siguro dahil umulan, no? Gayunman, magpapatuloy tayo sapagkat bahagi ito ng ating pagsasakripisyo na ginagawa bilang paghahanda sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Mayroon ka bang ipinagdarasal ngayon? Ano ang ipinagdarasal mo? Siguro, mayroong ilan sa atin na nagdarasal para matanggap sa trabaho. Meron namang ibang nagdarasal, ipinagdarasal na sana makahanap pa ng mas magandang trabaho o di kaya naman mas maayos na kabuhayan. Mayroong ilan sa atin na nanalangin para sa kagalingan, hindi man sariling kagalingan, kundi marahil sa kagalingan ng isa sa mga mahal natin sa buhay o isa sa mga malalapit sa atin. May nagdarasal naman para makahanap na ng makakasama sa buhay. Gusto nang makita ang kanyang the one. May nagdarasal para maging maayos ang buhay nila na kanilang mga pamilya. At meron din nagdarasal para magkaroon ng anak, lalong-lalo na yung mga mag-asawa. Nung isang beses, sa isang parokya kung saan ako'y bumisita, mayroong lumapit sa akin na mag-asawa sa parokyang iyon. Sabi sa akin, Father, natatandaan niyo po ba kami? No? Alam niyo, kapag ganyan ang tanong, talagang hinuhugot ko kung saan ko talaga nakita kasi chances are, sa dami ng mga taong nakakatagpo namin, hindi talaga madaling matandaan. No? Gayunman, sinundan na rin nila. No? Sabi nila, Father, ikaw po yung nagkasal sa amin 13 years ago. Yan. Sabi ko sa kanila, naku, napakabatang pari ko pa nun. Yan. Sabi nga nila, Opo, Father, kaya nung nakita namin kayo na nakipag-concelebrate sa misa kanina, tuwang-tuwa kami ng mister ko kasi nakita namin kayo. After 13 years, ngayon lang namin kayo ulit nakita. Nang tinanong ko naman sila, o ilan na bang anak ninyo? Kasi 13 years ago pa tayo huling nagkita nung kinasal ko kayo. Biglang nagbago ang tono ng mag-asawa. Sabi nila, yun nga po, Father, hanggang ngayon, hoping pa din kami, praying pa din kami na magkaroon ng anak. Ipinagdarasal pa rin po namin yan. Sabi ko, ngayon naman panahon ng Adbyento, at siguro sa pagsapit ng Pasko, magandang hilingin ninyo sa banal na mag-anak na biyayaan kayo ng anak. Sabi ko sa kanila, sige, ipagdadasal natin na sana sa susunod na magkita tayo, magpapabinyag na kayo ng inyong anak. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Sasabihin ko sa inyo kung talagang nagkatotoo yung propesiya ni Father Christopher. Mga kapatid, marami tayong iba't ibang mga intensyon na ipinagdarasal. Pero anong mangyayari kung sa isang iglap, biglang dininig ng Diyos ang panalangin mo? O di kaya naman, kung dininig ng Diyos ang panalangin mo, pero hindi sa paraang inaasahan mo. Kasi minsan pwedeng ganun, unexpected, hindi mo inaasahan. Dininig na pala ng Diyos ang iyong dasal,
pero hindi dun sa paraang iyong inaasahan. Tatanggapin mo ba? Tatanggihan mo ba? O pagdududahan mo ba? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth. Sabi sa pagbasa, kapwa matuwid ang mag-asawang ito. Lagi silang nagdarasal sa Diyos. Tapat sila sa Panginoong Diyos. Lagi silang nagdarasal, lagi silang laman ng templo. Ito'y sa kabila ng karanasan nila na parang tila hindi dinidinig ng Diyos ang kanilang dasal. They remained faithful. They remained persistent in their prayers. Ang kanilang dasal, simple lang naman. Sana magkaanak na sila. Ang problema, matagal na panahon na nila itong pinagdasal at sa mahabang panahon na iyon, parang hindi dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Hanggang tumanda na lamang ang mag-asawang ito at halos nasa takip silim na ng kanilang buhay. Kaya nga, laking gulat nila ang mag-asawa, lalong-lalo na si Zacarias, nang maibalita sa kanya ng anghel na ang kanyang may bahay ay magkakaanak sa gitna ng katandaan. At hindi lang basta anak ang ipinangako ng anghel. Inihayag din ng anghel ang magiging misyon ng batang ito, ang gagampanan nitong tungkulin na sinasabing isisilang siya at mapupuspos ng espiritu at magkakaroon ng kapangyarihan na katulad ng kapangyarihan ni Elias. Imagine, bibigyan ka na nga lang ng anak, ang ibibigay pa sa iyong anak, dekalibre. Dahil si Elias ay isang propeta. At hindi lang yan, dinugtungan pa ng anghel, siyang magiging tagapaghanda ng bayan ng Panginoon. Siguro sa loob-loob ni Zacarias, ano daw? Nananaginip ba ako? Anyari? Bakit parang ang bilis-bilis ng mga pangyayari? Totoo kayang sinasabi ng anghel na ito? O fake news lang? Baka naman prank lang, nagbibiro lang ang anghel. Papaano ko malalaman na galing sa Diyos ang sinasabi ng anghel na ito? Kaya nga ang sagot ni Zacarias, sagot ng isang taong nagtataka at nagdududa. Papaano ko matitiyak na mangyayari ang lahat ng ito? Ako'y matanda na. Pwede bang iba na lang? Ako'y matanda na. Hindi ko na siguro kakayanin pang panibagong responsibilidad na ito dahil ako'y nasa takip silim na ng aking buhay. Pero mga kapatid, ito ang katunayan. Walang maaga at huli sa Diyos. Tandaan niyo yan. Walang maaga, walang nahuhuli sa Diyos. Walang bata o matanda sa Diyos. Kasi kung titingnan natin, si Maria tinawag sa kanyang kabataan. Itong si Zacarias at si Elizabeth, tinawag sa katandaan. Tandaan ninyo, kapag ang Diyos ang nagdesisyon, walang wrong timing o right timing. Lahat yan, perfect timing. Basta ang Diyos ang nagsabi, yan ay perfect. Kaya nga mga kapatid, si Zacarias, tila nag-alinlangan at nagpatumpik-tumpik pa. Ito marahil yung dahilan kung bakit pansamantalang nawalan siya ng kakayahang makapagsalita. Napipi siya Upang sa kanyang pananahimik, makita niya ng mas malinaw ang plano ng Diyos. Kasi baka mamaya, sobra-sobra na siya sa pagsasalita. Hindi na niya naririnig ang sinasabi ng Diyos. Sa kanyang pananahimik, makikita niya ang plano ng Diyos as it unfolds. The silence of Zechariah meant for him to be able to see the graciousness of God.
Napipi si Zacarias para maipakita sa kanya ng Panginoon na hindi sila kinalimutan ng Diyos at dininig ang kanilang matagal nang ipinagdarasal. Di ba napakaganda ng kwento? Mahaba man ang kwento, pero dininig ng Diyos sa tamang panahon. Amen? Sa kabilang banda, kung titingnan natin, hindi rin naman natin masisisi si Zacarias, ano? Kasi we are dealing here of years of unanswered prayer. Siguro nalungkot na siya. Siguro na-frustrate na siya somehow. Kaya hindi na niya inaasahan itong unexpected gift. Years of waiting. Pero, dahil nagtiwala rin siya, ultimately, naramdaman niya siguro na hindi ito galing lang sa kanya. Ito'y talagang galing sa Diyos. Kapag ikaw pinagkatiwala ng napakalaking kaloob, sometimes you get overwhelmed. Natatakot ka din. No? Alam nyo, minsan nararanasan din namin yung mga pari. Mga religious, nararanasan din yan. Lalong-lalo na kapag meron kami mga bagong assignment. Kasi minsan, mauunahan ka ng takot. Minsan, mauunahan ka ng pag-aalinlangan. Minsan, mauunahan ka ng pagsukat ng sariling kakayahan. May mga pagkakataon na mararamdaman mo, parang kulang ka. Hindi ka sapat. Pero, ang biyaya, kapag nagpunta ka, kapag tumugon ka, doon mo matutuklasan, doon mo matututunan na marami pa palang biyayang ipapakita ang Diyos sa iyo. One can never go wrong with obedience. Trust me, 16 na taon na po akong pari. At sa lahat ng mga assignment na ibinigay sa akin sa awa ng Diyos, lahat yon learning experience. Lahat yon may natututunang bago. Lahat yon may binubuksang bago. Kaya wala akong pinagsisisihan sa lahat ng mga naging desisyon, kahit mahirap, kahit na minsan punong-puno ito ng takot sa simula. Kaya nga mga kapatid, lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa simbahan, kapag sinabihan kayo ng inyong superior, o ng kura paroko, o ng inyong boss, tanggapin niyo yung hamon. Huwag kayong matakot. Sumunod kayo, magtiwala kayo, makinig kayo. Kasi ang taong hindi tumutugon, sa totoo lang, parang si Zacarias, napipipi, nagkakaroon ng parang kapansanan. Kapag ang isang tao hindi tumutugon sa paanyaya ng Diyos, kulang rin ang kanyang buhay. He or she does not realize his or her fullest potential. Kasi parang napipigilan, nagbabacktrack. Kaya kung alam mo na ikaw ay nilagay ng Diyos, dyan sa kalagayang iyan, huwag kang mag-aatubili. Dahil merong ituturong bago ang Diyos sa iyo. Dahil ang taong tumutugon sa Diyos, napapabuti. Dahil alam mo na hindi mo lang yan misyon, kundi misyon niya ng Diyos para sa iyo. Kaya nga lagi ko rin itong kwinikwento sa mga mag-asawa, lalong-lalo na yung mga nag-i-struggle sa kanilang married life. Sabi ko, pwedeng minor glitch. Pwedeng nangyayari lang yan dahil nag-a-adjust pa kayo. Magtiwala lang kayo sa proseso. Patuloy niyong kilalanin ng isa't isa. Magpatawaran kayo. At tumugon kayo parati sa Diyos. Dahil ang bukasyong iyan ng pag-aasawa ay hindi nyo lang misyon, kundi misyon niya ng Diyos para sa inyo. Sa huli, walang huli sa Diyos.
Pwede kanyang tawagin sa umaga ng iyong buhay, katulad ng mga batang ito na nagsaserve. Pwede kang tawagin sa katanghalian ng tapat ng iyong buhay. Siguro katulad ni brother na nasa kalagitnaan, kalakasan pa ng pagtatrabaho. Pwede ka rin tawagin ng Diyos sa takip silim ng iyong buhay. Hindi na ako magtuturo, baka ma-offend. Pwede kang tawagin ng Diyos kahit paparetiro ka na. May magagawa ka pa. May ibubuga ka pa. Pwede ka pang maglingkod sa Diyos. Katulad ng nangyari kay Zacarias at Elizabeth. Sa madalit salita, walang retirement kay Jesus. Walang retirement sa Diyos. Kapag tinawag ka, tugon ka. Amen. Panghuli, mga kapatid, minsan ang mga dasal natin, pakiramdam natin, parang hindi dinidinig. Diba? Siguro ganun yung naramdaman ni Zacarias at ni Elizabeth sa mahabang panahon. Magtiwala lang. Ganito yung reaksyon ni Elizabeth sa huling bahagi ng pagbasa dahil nagtiwala siya. Napakaganda nung kanyang reaksyon. Napansin niyo ba yung reaksyon niya? Sabi niya, nilingap ako ng Panginoon nung nagbubuntis na siya. Nilingap ako ng Panginoon, parang sinasabi, sa wakas dininig na ng Diyos ang aking dasal. Ginawa niya ito para alisin ang aking kadustaan. Some of our prayers, my dear brothers and sisters, are not answered immediately. Sometimes the waiting is so long. But in the barrenness and seeming silence of God, we are asked to trust and grow in humility. Magtiwala at lumago sa pagpapakumbaba habang naghihintay. Minsan hindi natin mauunawaan ang karunungan ng Diyos, pero kailangan lang nating patuloy na maging tapat at mapagtiwala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.